10 mga pinakamalalaking data centers sa mundo. Ang mga data centers ay tumutukoy sa mga facilities na ginagamit upang mag-imbak, magproseso at magmanipula ng malaking dami ng data o impormasyon. Kadalasan, ang mga ito ay binubuo ng maraming server, mga storage device at mga networking equipment na konektado upang magbigay ng mabilis at epektibong serbisyo sa mga gumagamit. Sa mga data centers, dito nakahost ang mga websites, apps, cloud services at iba pang technological services na nangangailangan ng mataas na performance at security. At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 mga pinakamalalaking data centers sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Range International Information Group. Ang Range International Information Group o RIG ay isang malaking kumpanya sa China na nakatuon sa information technology. Ang layunin ng kumpanya ay tulungan ng gobyerno na mapaunlad ang digital technology at infrastruktura ng bansa. Sila ay nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pag-store ng data at cloud computing na napakahalaga sa mga negosyo at iba't ibang organisasyon. Isa sa mga pangunahing proyekto ng RIG ay ang pagtatayo ng mga malalaking data center sa China. Ang mga data center na ito ay ginagamit upang mag-store ng maraming impormasyon at magbigay ng mabilis na access sa cloud services. Napakahalaga ng mga facilities na ito dahil maraming negosyo ang umaasa sa digital technology para sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Bukod sa pag-iimbak ng data, ay nag-aalok din ang RIG ng mga serbisyo para sa seguridad ng data o cybersecurity. Layunin ng mga serbisyong ito na protektahan ang mga impormasyon ng kanilang mga kliyente laban sa mga banta tulad ng hacking o cyber attacks. Sa pamamagitan nito ay natutulungan nila ang mga negosyo na panatilihing ligtas ang kanilang mga mahahalagang impormasyon. Bukod dito, isa pang aspeto ng RIG ay ang paggamit ng artificial intelligence at big data analytics. Sa pamamagitan ng mga technology na ito ay natutulungan nila ang mga negosyo at organisasyon na suriin ang malaking dami ng datos para makuha ang mga mahahalagang impormasyon. Ang mga datos na ito ay ginagamit para sa pagpapabuti ng mga operasyon at paggawa ng mas magagandang desisyon, lalo na sa mga sectors tulad ng health at financial. Samantala, hindi lamang sa China gumagana ang RIG, kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Nakipagtulungan sila sa iba't ibang international companies upang mapalawak ang kanilang serbisyo. Sila rin ay nakatuon sa technology ng Internet of Things o IoT, kung saan ang mga kagamitan ay konektado sa internet para magbigay ng mas convenient at mahusay na serbisyo. Number 2. China Telecom Inner Mongolia Information Park. Ang China Telecom Inner Mongolia Information Park ay isang mahalagang proyekto na itinatayo sa Inner Mongolia, China. Ang pangunahing layunin nito ay palawakin ang mga information and communication technology sa rehiyon. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na plano ng China Telecom, na isa sa pinakamalaking kumpanya ng telecommunication sa bansa, upang madala ang modern technology sa mga malalayong lugar tulad ng Inner Mongolia. Sa pamamagitan nito ay inaasahang makakatulong ito sa pagpapabuti ng iba't ibang industriya sa lugar tulad ng agrikultura, energy at pagmimina. Isa sa mga pangunahing plano ng proyekto ay ang pagtatayo ng mga data centers. Ang mga ito ay mga facilities na mag-iimbak at magpoproseso ng malalaking dami ng datos. Gagamitin ito ng mga negosyo, gobyerno at iba pang sectors upang mapabilis at mapabuti ang kanilang operasyon. Kasama rin sa proyekto ang cloud computing na magbibigay daan sa mga negosyo na magproseso ng kanilang mga datos sa internet nang hindi na kailangan ng physical servers. Ang technology na Internet of Things ay gagamitin din dito kung saan magkokonekta ang mga device sa internet para mas mapadali ang mga operasyon tulad ng sa agrikultura at transportasyon. Kaugnay nito, ang proyektong ito ay magdadala ng maraming benepisyo sa Inner Mongolia. Una, inaasahang makakatulong ito sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Dahil sa mas modernong teknolohiya ay mas mabilis at epektibo ang magiging operasyon ng mga negosyo. Pangalawa, magbubukas ito ng maraming trabaho para sa mga residente ng lugar, lalo na sa larangan ng technology at komunikasyon. Pangatlo, mas magiging maayos ang mga serbisyong pangkomunikasyon, kung kaya't mas magiging mabilis ang internet at serbisyo ng telepono sa lugar.
Gayun din naman, ang proyekto ay suportado ng local at national government ng China. Nakikita nila ito bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng digital economy ng bansa. Gusto rin nilang tiyakin na ang mga malalayong lugar tulad ng Inner Mongolia ay may pantay na access sa modern technology. Number 3, Tulip Data Center. Ang Tulip Data Center ay isang malaking facility na matatagpuan sa Noida, India at itinatag noong 2012. Isa ito sa pinakamalaking data center sa bansa na dinisenyo upang magbigay ng serbisyo sa mga negosyo na nangangailangan ng malalaking IT solutions tulad ng cloud computing at data storage. Layunin nito na matugunan ang pangangailangan ng mga kumpanya para sa ligtas at maaasahang lugar upang i-host ang kanilang mga datos at online services. Ang Tulip Data Center ay may lawak na 900,000 square feet at binubuo ng 4 na gusali. Ang laki nito ay kayang mag-accommodate ng napakaraming servers at IT equipment ng iba't ibang kumpanya. Bukod pa rito ay mayroon itong mga backup system tulad ng mga generators para siguraduhing hindi titigil ang operasyon kahit mawalan ng kuryente. Dahil Tier 3 certified ang data center ay napakababa ng posibilidad na magkaroon ng downtime o pagkakaroon ng aberya at pinapanatili nito ang tuloy-tuloy na serbisyo na umaabot sa higit 99.98% uptime. Kaugnay din nito, nag-aalok ang Tulip Data Center ng iba't ibang serbisyo tulad ng colocation, cloud computing at disaster recovery. Sa colocation ay maaaring ilagay ng mga kumpanya ang kanilang sariling servers sa loob ng data center. Samantala, ang cloud computing naman ay nagpapahintulot sa mga negosyo na gamitin ang mga IT resources ng data center sa pamamagitan ng internet. Mayroon ding disaster recovery service na tumutulong sa mga kumpanya na maibalik agad ang kanilang serbisyo sakaling magkaroon ng sakuna o emergency. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang bahagi ng data center na ito ay ang paggamit ng mga advanced cooling systems. Pinapababa nito ang gastos sa kuryente habang sinisigurong maayos ang temperature para sa mga servers. Ang seguridad ay isa ring priority sa Tulip Data Center. Mayroon itong mga CCTV, biometric access para sa mga pumapasok at mga bantay para sa physical security. Sa digital security naman ay may mga firewall at mga sistema para protektahan ang mga datos laban sa pagnanakaw o hacking. Gayun din, iba't ibang industriya ang gumagamit ng serbisyo ng Tulip Data Center, kabilang ang mga bangko, hospital, telecom companies at mga government agencies. Number 4, Tahoe Reno Switch Data Center. Ang Tahoe Reno Switch Data Center ay isang malaking facility na matatagpuan sa Northern Nevada, United States. Pagmamay-ari ito ng Switch na isang kumpanya na nag-aalok ng mga serbisyo para sa pag-iimbak at pagproseso ng data. Ang data center na ito ay bahagi ng Citadel Campus na isa sa pinakamalaking data center campuses sa buong mundo. Matatagpuan ang data center na ito sa loob ng Tahoe Reno Industrial Center. Ito ay isang malawak na industrial site na may lawak na halos 107,000 hectares. Sa campus mismo ay higit 2,000 hectares ang sakop ng mga gusali. Plano ng Switch na palawakin ang campus hanggang umabot sa 7.2 million square feet, kung kaya't kayang mag-imbak ng napakaraming data mula sa malalaking kumpanya tulad ng Amazon, Google at Tesla. Gayun din, ang Tahoe Reno Switch Data Center ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya para matiyak na mabilis, ligtas at maaasahan ang pagproseso ng data. Ito ay mayroong Tier 5 Platinum Standard na isang mataas na antas ng seguridad para sa data centers. Mayroon din itong napakabilis na internet connection na nagpapahintulot sa mabilisang pagpapadala ng data sa buong mundo. Samantala, isa pang mahalagang katangian ng data center ay ang paggamit nito ng 100% renewable energy. Pinapatakbo ang buong facility gamit ang malinis na energy mula sa mga renewable sources, kung kaya't ito ay environment friendly. Bukod dito ay ginagamit nila ang malamig na hangin mula sa kalapit na Sierra Nevada Mountains upang makatipid sa pagpapalamig ng kanilang mga server na nakakatulong na bawasan ang paggamit ng kuryente. Malaki rin nang naidudulot ng Tahoe Reno Switch Data Center sa ekonomiya ng Nevada. Sa dami ng mga kumpanyang gumagamit ng data center ay maraming trabaho ang nalikha sa lugar. Maraming posisyon ang binuksan para sa mga technical experts, engineers at iba pang mga tauhan na nag-aasikaso ng operasyon at seguridad ng facility.
Number 5, Iron Mountain Underground Data Center. Ang Iron Mountain Underground Data Center ay isang kilalang facility kung saan ligtas na iniimbak ng mga kumpanya at organisasyon ang kanilang mga mahalagang data at dokumento. Ito ay matatagpuan sa loob ng isang dating minahan ng limestone sa Boyers, Pennsylvania, USA. Maraming malalaking kumpanya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumipili rito dahil sa mataas na antas ng seguridad at proteksyon na ibinibigay nito. Ang data center na ito ay matatagpuan 200 feet sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa mga sakuna tulad ng bagyo, lindol at sunog. Dahil nasa ilalim ng lupa ay mas malamig ang temperature dito. Kaya hindi kailangan ng sobrang pagpapalamig ng mga kagamitan na nakakatulong magtipid sa energy. Bukod sa proteksyon laban sa kalamidad, ang lokasyong ito ay nagbibigay ng karagdagang seguridad para sa mga iniimbak na data. Napakahigpit ng seguridad sa Iron Mountain. May mga biometric access system, mga CCTV camera, at mga armed guards na nagbabantay 24/7. Tanging mga otorisadong tao lang ang maaaring pumasok. Mayroon ding mga proteksyon laban sa physical attack at cyber attacks. Ang mga server ay konektado sa mga backup power at network systems para masiguradong patuloy na gumagana ang mga ito kahit may mga aberya o pagkakabawas ng kuryente. Bukod dito, ang Iron Mountain ay nag-aalok ng serbisyo para sa ligtas na pag-iimbak ng data mula sa iba't ibang industriya tulad ng mga bangko, ospital at government agency. Dito ay pwedeng mag-imbak ng mga tradisyonal na dokumento tulad ng papel at film, pati na rin ng mga digital file. Mayroon din silang cloud storage para sa mas mabilis at modernong pag-access sa data. Gumagamit sila ng mga advanced technology tulad ng artificial intelligence para mas mapadali ang paghahanap at paggamit ng mga nakaimbak na impormasyon. Kaugnay pa nito, isang mahalagang serbisyo na inaalok ng Iron Mountain ay ang disaster recovery. Kung sakaling may mangyaring sakuna, ay mabilis na makakabalik sa normal na operasyon ang mga kliyente dahil sa mga backup systems na handa at nakaayos na. Ang ganitong uri ng serbisyo ay napakahalaga upang masiguradong tuloy-tuloy ang operasyon ng negosyo kahit may mga di inaasahang problema. Number 6, Apple's Mesa Data Center. Ang Apple's Mesa Data Center ay matatagpuan sa Mesa, Arizona at isa ito sa mga pangunahing facilities ng Apple. Dito nila iniimbak at pinoproseso ang mga data para sa kanilang mga services tulad ng iCloud, Siri at iTunes. Ang data center na ito ay bahagi ng pagsusumikap ng Apple na palawakin ang kanilang operasyon sa United States at gumamit ng mga technology na makakatulong sa kalikasan. Samantala, noong 2013 ay binili ng Apple ang isang dating factory ng GT Advanced Technologies sa Mesa. Ang factory ay dating gumagawa ng sapphire glass, ngunit nang magsara ito ay ginamit ng Apple ang lugar para magtayo ng data center. Naglaan sila ng malaking halaga upang gawing moderno at angkop sa kanilang mga pangangailangan ang facility. Gayun din naman ang Mesa Data Center ay tumatakbo gamit ang 100% renewable energy. Ibig sabihin ang lahat ng kuryente na ginagamit dito ay galing sa natural resources tulad ng energy mula sa araw o solar power. Isa itong bahagi ng plano ng Apple na maging mas environment friendly at mabawasan ang kanilang epekto sa kalikasan. Balak din ng Apple na maging carbon neutral sa hinaharap na nangangahulugang wala silang iiwanang epekto sa polusyon. Dagdag pa rito, ang data center na ito ay mahalaga dahil dito iniimbak ang mga file ng milyon-milyong gumagamit ng Apple tulad ng mga pictures, documents at iba pang impormasyon na nakatago sa iCloud. Ang mga services tulad ng Siri ay nangangailangan ng mabilis na pagproseso ng data at nagagawa ito ng mga data center tulad ng sa Mesa. Bukod pa rito ay nagbigay din ng maraming trabaho ang pagtatayo ng data center sa mga tao sa Arizona. Maraming manggagawa at engineers ang nakinabang noong ginagawa ang facility. Hanggang ngayon ay nagbibigay ito ng trabaho sa mga tao na nagtatrabaho para sa Apple at sa mga supplier nito. Sa kabila nito, ang Mesa Data Center ay isang halimbawa ng dedikasyon ng Apple sa paggamit ng makabagong technology habang inaalagaan ang kalikasan. Habang patuloy na dumarami ang mga gumagamit ng cloud services at artificial intelligence, ay mas lalo pang magiging mahalaga ang mga data center tulad ng sa Mesa sa hinaharap.
Number 7, Lakeside Technology Center. Ang Lakeside Technology Center ay isang malaking data center sa 350 East Cermak Road, Chicago. Isa ito sa pinakamalaki sa buong mundo. Nagsimula ito noong 1912 bilang isang printing factory, pero binago ito upang maging lugar na ginagamit ng mga kumpanya para magtago at magproseso ng kanilang mga data. Ngayon ito ay pagmamay-ari ng Digital Realty Trust na isang malaking kumpanya na nangangalaga ng maraming data centers. Samantala, ang Lakeside Technology Center ay may sukat na 1.1 million square feet, kaya maraming servers at iba't ibang equipment ang kasya dito. Ang mga servers na ito ang ginagamit ng mga negosyo para sa kanilang mga online services tulad ng cloud storage, internet at iba pang digital services. Napili ang location ng gusali sa Chicago dahil magandang sentro ito ng komunikasyon at mabilis na koneksyon para sa mga data na galing sa iba't ibang parte ng bansa at mundo. Kaugnay pa nito, ang facility na ito ay may maayos na kuryente at cooling system. Mayroon din itong mga backup generators na pumapasok kapag nawawalan ng kuryente para masigurado na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga servers. Mayroon din itong mga cooling systems para mapanatiling malamig ang mga kagamitan at maiwasan ang pagkasira dahil sa init. Karagdagan pa dito, ang isa pang mahalagang katangian ng Lakeside Technology Center ay tinatawag ito na Carrier Hotel. Ibig sabihin ay maraming network providers ang narito. Mahigit 70 providers ang konektado dito. Kaya maraming pagpipilian para sa mga negosyo na nangangailangan ng mabilis na internet connection. Kadalasan ay ginagamit ito ng mga kumpanya sa banking, media at online shopping na nangangailangan ng maaasahan at mabilis na koneksyon. Pagdating naman sa seguridad ay sobrang higpit ng mga patakaran sa loob ng gusali. May mga security guards na nagbabantay sa loob ng 24 hours at gumagamit ng biometric scanners at surveillance cameras upang siguraduhin na walang makakapasok na hindi authorized. Dahil dito ay maraming negosyo ang nagtitiwala sa Lakeside Technology Center para sa ligtas na pag-iimbak ng kanilang mga mahahalagang data. Number 8. Yotta NM1 Data Center. Ang Yotta NM1 Data Center ay isa sa pinakamalaking data center sa India at buong Asia. Matatagpuan ito sa Panvel, Maharashtra at bahagi ng Yotta Infrastructure na isang kumpanya ng Hiranandani Group. Binuksan ito noong July 2020 at kinikilala bilang pinakamalaking Tier 4 data center sa Asia at isa sa pinakamalaki sa mundo. Kinakaya nito na paglagyan ng 7,200 racks ng servers at gumamit ng 50 megawatts na kuryente. Ang data center na ito ay idinisenyo para sa mga malalaking negosyo na gumagamit ng mga makabagong technology tulad ng cloud services at malalakas na computer systems. Kaugnay nito, ang Yotta NM1 ay may Tier 4 certification na nangangahulugan na tunay na maaasahan ito. Ibig sabihin kahit magkaproblema sa mga kagamitan o supply ng kuryente, ay hindi titigil ang operasyon ng data center dahil sa mga backup systems na naka-install. Samantala may kakayahan itong magbigay ng 50 megawatt ng kuryente para sa mga server na naka-host dito. May dalawa rin itong supply ng kuryente upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon kahit mawalan ng power sa isa. Mayroon ding diesel generators bilang backup na magbibigay ng supply ng kuryente kung kinakailangan. Gumagamit din sila ng renewable energy upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Pagdating sa internet connection ay mabilis at maaasahan ng Yotta NM1 dahil mayroon itong fiber optic connectivity na suportado ng maraming telecom providers. Dahil dito ay mabilis ang paglipat ng data at mataas ang bandwidth. May connection din ito sa iba't ibang internet exchanges na nagbibigay sa mga customer ng maraming pagpipilian pagdating sa internet services. At upang mapanatiling malamig ang mga server, ay gumagamit ang Yotta NM1 ng mga makabagong cooling systems. Ang kanilang water-cooled chillers ay tumutulong para tiyakin na hindi uminit ang mga server kahit magdamagan itong ginagamit. Matipid din ito sa kuryente dahil mababa ang power usage effectiveness nito na nangangahulugang hindi masyadong mataas ang energy consumption. Pagdating sa seguridad, ang monitoring ng Yotta NM1 ay 24/7 upang siguraduhin na ligtas ang mga data ng mga customer. May mga biometric access control systems, mga surveillance camera at security personnel na laging nakaantabay. Number 9. Bahnhof Data Center. Ang Bahnhof Data Center
na kilala rin bilang Pionnen White Mountain, ay isang kilalang data center na matatagpuan sa ilalim ng lupa sa Stockholm, Sweden. Ginamit ito dati bilang isang nuclear bunker noong 1943 at itinayo upang maging proteksyon laban sa mga pag-atake noong panahon ng Cold War. Ngayon ay isa na itong makabagong facility na pagmamay-ari ng Bahnhof na isang malaking internet service provider sa Sweden. Samantala ang Pionnen ay matatagpuan sa ilalim ng 30 meters na matibay na bato. Kaya ito ay natural protected laban sa mga sakuna tulad ng lindol o pagsabog. Noong 2008 ay binago at inayos ang loob ng bunker upang maging isang high-tech na data center. Ang loob nito ay may futuristic na disenyo na may mga modern lights, halaman at artificial waterfalls na nagbibigay ng kalmadong kapaligiran kahit na puno ito ng mga makabagong kagamitan. Gayun din naman, isa sa mga pinakakilalang feature ng Pionnen ay ang mataas na antas ng seguridad. Isa sa mga kliyente nito ay ang WikiLeaks na isang kilalang website na naglalabas ng mga sensitive information. Ang data center ay gumagamit ng advanced technology upang matiyak na ligtas ang mga data ng kanilang mga kliyente. Mayroon din itong mga backup generators na galing sa submarine engines, kaya magpapatuloy pa rin ang operasyon kahit mawalan ng kuryente. Sa loob naman ng Pionnen ay meron itong mahusay na cooling system na nagpapanatili sa tamang temperature ng mga server para hindi sila mag-overheat. Gumagamit din ng data center ng mga firewall at encryption upang masigurong protektado ang impormasyon mula sa mga hacker o unauthorized access. Bukod sa technical na aspeto, ang disenyo ng Pionnen ay kakaiba at kaakit-akit. May mga malalaking salamin na pader, modern lights at mga natural elements tulad ng mga halaman na nagbibigay ng maginhawang kapaligiran para sa mga empleyado. Dahil sa natatanging disenyo nito ay dinadayo rin ito ng mga bisita at tech enthusiasts na nais makita ang isang kakaibang data center. Number 10, Utah Data Center. Ang Utah Data Center ay isang malaking facility na pag-aari ng National Security Agency ng United States. Ito ay nasa Bluffdale, Utah at ang pangunahing layunin nito ay mag-imbak at magproseso ng napakaraming impormasyon na ginagamit para sa seguridad ng bansa. Samantala, itinayo ang Utah Data Center para mangolekta at mag-imbak ng iba't ibang uri ng digital na impormasyon. Kabilang dito ang mga email, tawag sa telepono at iba pang activities sa internet. Ginagamit ito para subaybayan ang mga posibleng banta sa seguridad ng United States tulad ng terorismo at mga cyber attack. Isa sa mga mahalagang tungkulin nito ay maimbak ang mga encrypted o nakatagong messages na maaaring may kaugnayan sa mga krimen o banta. Gayun din naman ay may kakayahan ng Utah Data Center na iproseso ang malaking dami ng impormasyon sa pamamagitan ng mga makabagong supercomputers at artificial intelligence. Ang mga technology na ito ang ginagamit para mabilis at maayos na matukoy ang mga pattern ng komunikasyon o activities na maaaring magpakita ng panganib. Ang ganitong technology ay mahalaga sa pagsubaybay at pag-analyze ng mga impormasyon na may kinalaman sa national security. Dagdag pa rito, ang Utah Data Center ay napakalaki na may sukat na humigit kumulang 1 million square feet at nagkakahalaga ng $1.5 billion. Ang laki ng center na ito ay nagpapahintulot dito na mag-imbak ng napakaraming data. Dahil napakaraming servers ang nagpapatakbo nito ay gumagamit ang facility ng malaking kuryente na umaabot sa 65 megawatts na katumbas ng pangangailangan ng isang maliit na lungsod. At para maiwasan ng sobrang init ng mga servers, ay gumagamit ito ng mga cooling system na nagpapanatili ng tamang temperature ng mga machines. Ngunit ang isang malaking alalahanin tungkol sa Utah Data Center ay ang privacy ng mga tao. Maraming grupo ang nag-aalala na baka masyadong marami ang impormasyong kinokolekta at iniimbak ng facility na ito, kabilang ang mga personal details ng mga individual.